Sabi ng Diyos ay pakinggan ang anak niyang minamahal na lubhang kinalulugdan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at puting parang busilak ang kanyang damit. Nakita naman at sukat ng 3 alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap, at mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo, Tumindig kayo, sabi niya, huwag kayong matakot. At nang tumingin sila, ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 6 at ating ipinagdiriwang ang pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon o ang Transfiguration, kung saan narinig natin sa pahayag ni San Mateo sa Ebanghelyo na naranasan at nakita ng mga alagad ang pagbabagong anyo ng Panginoon na mula sa pagiging ordinaryo na tao, nakita nila ang kaningningan o ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesu Kristo. At marahil, o ang paanyaya sa atin ay katulad ng mga alagad, tayo po ay inaanyayahan din ng ating Panginoon na magtungo sa bundok kung saan mararanasan natin ang presensya ng Panginoon. Pero dito, kung titingnan natin ang karanasang ito, hindi lang basta karanasan, kundi may bahagi na dapat matutunan sa bawat karanasan at pagkatapos niyan ay ang misyon o responsibilidad. Lahat ng karanasan natin ay mayroong, sabi nga, mayroong dahilan at mayroong magandang itinuturo sa atin, maganda man o pangit. Wala tayong dapat itapon kasi ito ang nagpapabago din naman sa tao, ang nagpapabago sa atin. Kaya nga dito, kung naranasan na una, tinanggap at pumayag ang mga apostol na isama sila ni Jesus sa bundok. Ito ay isang paanyaya. Kadalasan sa bundok o
o yung tinatawag natin, pwedeng sabihin, ito yung lugar kung saan tayo nagkakaroon ng panandaliang pananahimik, pagdarasal, yung mas malalim na panahon para nang sa ganon, makita mo talaga, kasi hindi naman nagkukubli ang Diyos. Hindi man natin nakikita ang kanyang mukha, pero nararanasan natin ang Diyos sa mga panahon na tayo po ay sumasama sa Kanya. Pangalawa, dito ay yung paanyaya din na matuto tayong makinig. Kaya nga ang sabi, nang makita nila ang kaningningan ni Jesus, narinig din nila. So, hindi lang nakita, narinig din nila ang mensahe na ito ang kanyang pinakamamahal na anak, pakinggan ninyo siya. Sa pagsama natin sa bundok, sa pagsama natin kay Jesus, mahalaga din na tayo po ay nakikinig. Masarap yung karanasan ng mga alagad na sinasabi nilang, dito na lang tayo, gagawa tayo ng kubol. Kasi napakasarap ng experience, pero yung reality, pagkatapos natin pakinggan si Jesus, kailangan natin umaksyon. Kaya nga mayroong bilin si Jesus, di ba? Pag sabi nito, sa kanilang pagbaba, huwag munang sasabihin. Pero pagkatapos, para nang sa ganun, yung bang hindi bugso ng damdamin, kundi matapos mapagnilayan, matapos na mangyari ang lahat ng ito yung panahon na kayo naman ang magpapahayag tungkol sa mga pangyayari. Na this time, meron ka nang natutunan na dapat mong ibahagi. Kaya nga sa pagdalo natin sa misa, ito lagi ay paanyaya sa atin na sumama nang sa ganon, makita natin ang Diyos sa pamamagitan ng Eucharistia, mapakinggan natin ang kanyang mga sinasabi sa mga salitang ipinapahayag nito, at pagkatapos, aalis din tayo dito para gampanan ang ating mga misyon sa mundong ito. At ito ang nagpapabago sa pagkatao natin. Ito ang nagbabago sa buhay natin. Amen.